Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, mukhang umiiral mga minamahal, no? Ang kalutangan ng grupo ni Vice President Sara Duterte at itong kanyang mga minions na kung ano-ano yung ginagawang paninira. Dito nga po kay former Speaker Martin Romualdez at dito nga po kay President Bongbong Marcos. Yung scheme daw na mga minamahal, gano'ng kalaking pera yun? 800 billion? Laki nun Tapos sinakay lang sa van ba yun? Mga minamahal? Sinong maniniwala nun? Sobrang laki ng 805 billion. Siguro 800 million kaya sa van. Pero yung 805 billion, that's a lot. That's a massive of money. Hindi nakakayanin ng yun, ng van. Siguro, train, mga minamahal, posible pa. 'Di ba? Pero anyway, at the end of the day, yan po ay hearsay. Paratang, wala pong konkretong ebidensya. Ngayon, ano ba yung nakikita natin butas dito? Okay, paliwanag natin. So, 'di ba, ayon mismo sa Philippine Navy, sino kaya yung nito, yung founder nila ng matuktukan. Hindi man lang ginalingan yung kanilang script Napaghalataan tuloy, 'di ba? Dinamay pa si Trillanes. Iyari kayo. Anyway, so 'di ba may mga individual na lumabas? Oo. Sa press conference ni Attorney Levy, 'di ba? Na kailanman, ito nga yung pinagtataka ko, na hindi naman naging miyembro ng Navy or ng Marine Corps. Ang iba po doon na nagpakita, yung may muka, mga minamahal, is dishonorably charged. Oo. Hindi, ang iba hindi miyembro, ang iba naman dishonorably charged. So, kung ang isang tao ay hindi naman pala tunay na sundalo, 'di ba? Or di kaya'y tinanggal sa serbisyo dahil sa mga paglabag, 'di ba, na ginawa sa ating batas, automatic magkakaroon talaga diyan ng issue tungkol sa credibility. Oo, tama. 'Di ba? Magkakaroon ng issue sa credibility. At tandaan ninyo sa korte, credibility ang pundasyon ng isang testimonya or ng isang nagtitistigo. Paano 'yan kung ang saksi mo ay merong butas? Kung ang iniharap mong mga inutusan mo lang ata yan magkano babayad diyan? 'Di ba? Kung ang mga inutusan mo ay merong butas ang pagkatao, abay, paano mo pagkakatiwalaan? Paano mo ipagkakatiwala ang 805 billion? Ano yan? Kwento-kwento na lang? Imposibleng hindi sila kumurot dyan Daming pera. Isang van? Pero hindi kakasya yung isang van na 805 billion. Diba? Anyway, dito ako nagtataka. Bakit malaking numero yung palagi nilang ginagamit? 805 billion. You know what, mga minamahal? Kung ako, syempre, 'di ba may mga kaibigan tayong analyst, 'di ba, commentator. Kung titingnan natin yung malaking numero na to in a psychological way, this is a tactic. Psychological tactic kasi kapag sobrang laking numero, mga minamahal, mabilis mag-react, 'di ba, ang emosyon ng mga tao, 'di ba? So doon gumagana yung kanilang critical mechanism na yurakin ang isang tao. This is what you call strategy. Shock value, viral potential, emotional trigger, and headline ready. 'Di ba? Pero tandaan, sa batas, mga minamahal, hindi sapat ang nagulat kami sa balitang 'yan. 'Di ba? Ay, ganito pala 'yan. 'Di ba? Anyway, mga minamahal, sa batas hindi sapat ang nakakagulat na mga balita. Dapat meron kayong tinatawag na bank trail, 'di ba? Ano pa ba yung hiningi? Documentary evidence,
audit trail, 'di ba? Or testimonial consistency. Pero ang nangyari kasi, mga minamahal, wala silang naipapakitang solidong ebidensya para nga po patunayan yung kanilang mga testimonya. Now, ano ba yung klase ng strategy ang kanilang ginagawa? This is what you call a classic playbook ng destabilization politics. Una, maglalabas sila ng whistleblower, gagamit sila ng uniform military branding, di ba? Para medyo maangas yung dating, press con yung atake, ikakalat sa social media with troll effect, tapos with vlogger effect, 'di ba? At uulit-ulitin hanggang sa magmukhang totoo, 'di ba? So hindi lamang ito simpleng legal strategy. Meron din itong kaukulang psychological strategy operation. So ngayon, ano ba yung target audience nila? Yung mga taong galit, syempre. Sa emosyonal, 'di ba? Yung mga taong hindi sanay mag-verify ng information, share-to-share post lang. In short, yung target viewers nila is yung mga DDS. Diretsahan na tayo, mga minamahal. May mga DDS kasi na sobrang hardcore. Yung hindi sila nagfa-fact check. 'Di ba? Hindi sa kanila mahalaga ang ebidensya, ang mahalaga sa kanila yung narrative at yung manipulation. Oo. Ngayon, kung titingnan natin, ano ba yung reason bakit nilabas nila yan? Siyempre, meron silang pinagtatakpan. Habang meron silang maleta scheme, meron silang pinagtatakpan dahil unang-una tumatakbo ang proseso sa International Criminal Court. May mga hakbang at pressure kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At napaka-aktibo po ng mga pagsusumite ng mga ebidensya laban sa dating administrasyon. This is not coincidence talaga, mga minamahal. Talagang ito ay talagang tinrabaho. 'Di ba? Habang umiinit yung issue sa ICC, impeachment issue, pinaputok ang panibagong alegasyon laban nga po sa administrasyon. This is what you call diversionary tactics. At itong diversionary tactics na to, madali nilang ma-plagiarize yan. Bakit? I mean, madali nilang mapakalat yan. Bakit? Kasi in a psychological effect, big amount yun eh. 'Di ba? Iisipin nila dapat ito yung pag-usapan natin. The fact na umuugong ang issue ngayon ni Digong. So kapag may crisis ka, dapat gumagawa ka ng malaking ingay, 'di ba? Para malihis yung atensyon. And which is yan yung ginagawa ni Sara Duterte. Ngayon, ano itong Trillanes factor na to? Samantala, 'di ba, itong si Trillanes, nag-anunsyo ng cyber libel case laban kay Defensor, Attorney Levy, Jason, dahil nga sa mga aligasyon na tumanggap daw siya ng 2 milyong dolyar galing kay Elizalde para suportahan ang ICC case. 'Di ba, tinawag nga ito ni Trillanes na blatant lie. And mapapansin niyo yung pattern. Lahat puro akusasyon. Lahat puro pera, lahat may drama. 'Di ba? So ngayon, ba't mapanganib? Oo. So kapag ang publiko ay nasanay sa peking saksi, scripted na mga press con, manufactured outrage, nasasanay ang lipunan sa mga idea, mga minamahal, na ang katotohanan is very optional. Ngayon, this is literally minsala. 'Di ba? Kasi nasasagasaan ang due process. Nasisira ang institusyon ng military sa paggamit ng mga peking identidad at nawawala ang tiwala ng tao sa sistema. 'Di ba? So, ginagawa nilang circus ang seryosong aligasyon tungkol nga po dito sa corruption. Ngayon, kapag sa politika ay naging ala teleserye, ang hustisya, mga minamahal, ang una diyang namamatay. So, this is not about Romualdez or President Bongbong Marcos, but yeah, the fact na sila yung pinaka-main target, talagang pinapahiran nila itong si PBBM, sinisiraan nila itong si former speaker, pero this is fight against the truth and the narrative that they are spreading off. 'Di ba? Kumbaga, evidence versus optic of due process versus move mentality. 'Di ba? Simple lang naman kasi kung may 805 billion na cash movement, dapat you have a bank records,
Records ba? 'Di ba? May witness na tunay. You have a paper trail. So, hindi mo dapat dinadaan sa press con. Dapat with matching evidence. Kaso ang nangyayari sa kanila, ginagawa lang nilang relevant ang issue para merong pagtakpan. Kaya dapat meron din ditong makasuhan. Alright, diba? Lutang talaga sila, mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia Ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.